Starlet. Umuwi ka na, kakain na tayo. Opo, uuwi na si Starlet. Yancy. Mommy. Mommy, tingnan mo kung ano ang nakita ko. Itzy. Ang bantay bato ng kalawakan. Naisingit ko pa, nasira ko ang ilang maliliit na planeta. Itong batang ito, kung mananatili pa sa kalawakan ng M52, talagang magkakagulo. Starlet, pag malaki ka na, gusto mo bang sumali sa tagapagtanggol ng kalawakan? Siyempre naman, gusto ni Starlet na kasama ang mga kuya at ate ipagtanggol ang kalawakan. Bakit hindi mo muna subukan sa mundo? At saka, bisitahin mo ang tatay mo. Tingnan mo kung maayos ang buhay niya. Ano sa tingin mo? Ayos, hahanapin ko si Papa. Paalam, Mami. Hoy, hindi ka nakakain? Naku, kailangan kong maglanding agad. Aray, Hay nako. Naku, hindi ko pa nakikita ang itsura ni Papa. Ano na ang gagawin ko? Mukhang kailangan kong makihalubilo sa mga taga-mundo para makahanap pa rin kay Papa. Wow, ito ba ang suot ng mga taga-mundo? Ang ganda. Hoy, Nasaan na ba yun? Nasaan na? ito ang naiwang gamit ng manugang ko. Nandoon kaya? Hoy, bilis, bilis, bilis. Ang galing mo, bata. Paano mo ako nailigtas? gamit ang kamay. Bata. Ano ang pangalan mo? Nasaan ang nanay at tatay mo? Ako si Starlet. Nasa langit na ang nanay ko. Inutusan niya akong hanapin si Papa. Lola, kilala mo ba ang Papa ko? Pasensya na, Starlet. Hindi rin kilala ng lola ang papa mo. Napakabata pa, wala ng nanay. Tapos iniwan pa ng tatay. Napakalupit naman ng tatay na yon. Sige na nga. Lola, ano po ang hinahanap ninyo kanina? Kanina, nag-iisip ako sa tabi ng lawa. Nagkamali ako. Nahulog ang agimat ng manugang ko. Sa lawa. Ay. Kasalanan ko lahat. Huwag kang mag-alala, Lola. Tutulungan kitang hanapin. Kaya mo bang hanapin? Nahanap ko na. Lola, ito ba yon? Oo. Ito na nga ang agimat na yon. Starlet, ang galing-galing mo talaga. Kakaiba. Bakit may amoy ng galaxy na M52 ang batong ito? Bata, Nakalaglag sa lawa ang pulseras ko noong nakaraang taon. Pwede mo bang hanapin? Ay, pati telepono ko. Saka yung akin na yung akin. Hanapin muna yung akin. At yung akin, yung akin, yung akin. Kapatid, ako rin yung akin, yung akin. Ako rin. Hanapin muna yung akin. Walang problema.
Starlet, gusto mo bang sumama sa lola? Gusto kitang tulungan ng lola. Lola, may pagkain po ba sa bahay ninyo? Mabubusog po ba si Starlet? Siyempre naman, siguradong mabubusog ka. Mabuhay po sa inyong pag-uwi, amo. Pwede ko po bang kainin ang lahat ng pagkain na ito? Siyempre naman. Kung kulang pa, meron pang iba. Starlet, busog ka na ba? Lola, napakabait ninyo po sa akin. Kung may kailangan kayo, sabihin lang. Ako na ang bahala. Kung gayon, gusto ko sanang ipakilala si Starlet sa isang tao. Ayos lang ba? Oo. Ito ang aking anak na si Guillermo. 6 na taon na ang nakalipas. Nawala ng hindi inaasahan ang aking manugang at apo. Nasaktan siya ng husto. Nung lumabas siya, ay naaksidente siya. Mula noon, naging coma na siya. Lola, huwag po kayong malungkot. Kaya ko siyang iligtas. Sige na. Okay na. Naku, sobrang naubos ang enerhiya ng makapangyarihang kasangkapan. Muntik nang mamatay. Guillermo, Ginang, baka naman scammer itong batang ito. Gusto mo bang ipatawag ang doktor? Hindi scammer si Starlet. Inilabas lang ni Tito ang namuong dugo sa katawan niya. Gigising na siya. Lahat ng doktor at eksperto sa Waguo ay dumating na. Sabi nila, wala nang pag-asa si Ginoo. Maliban na lang kung may himala. Sa ilang pindot mo lang, gigising na si G. Guillermo. Ginang, huwag kang magpaloko sa isang bata. nakita ko si Starlet at naging kampante ang loob ko. Naniniwala ako sa kanya. 3, 2, 1. Gising na, Ginang! Gising na nga po si Ginoo! Sabi ko sa'yo kaya ni Starlet. Gising ka na, Guillermo. Salamat, Starlet. 6 na taon, sa wakas nakapagmulat ng mata ang anak ko. Ano yung dagay? Dalo basa! Gumising si Guillermo. Ano? Imposible yan. Ikaw ang nagsabi sa akin ang lamon kaluluwa ay magpapatulog sa batang yan ng habang buhay. May nakahanap ang mga gunang eksperto at pinatay ang aking lamon kaluluwa. Ako mismo ay naapektuhan ng backlash. Ano na ang gagawin natin ngayon? 5 taon kong pinahina ang pamilya Gu. Akala ko malapit ng sumuko at ibenta ang patent ng quantum navigation. Ngayon, sasabihin mo sa akin na gumising si Guillermo? Ang 5 taon kong plano ay masasayang lang. Ji-Chen, kumalma ka muna. May iba pa akong paraan.
Wala na tayong magagawa. Ngayon, hindi na pwedeng magkamali. Huwag kang mag-alala, Ji-Chen. Ngayon, hindi na ako magpapigil. Diretso ng patayin. Ayon. Nasaan na ba talaga kayo ng anak mo? Yanji? Ingatan mo itong pendant. Sa hinaharap, kahit gaano pa kalayo ang pagitan natin, basta nasa tabi mo ito, mararamdaman ko ang presensya mo. Kaling ito sa bayan ko. Yun. Sa buong buhay mo, hindi ka pwedeng umalis kahit saan. Dapat kasama mo lang ako. Tito, anong nangyari sa'yo? Kung buhay pa ang anak ko, gaya na rin siguro siya ng laki niya nga ngayon. Bakit mo ako iniligtas? Sabi ng mami ko, ang buhay ang pinakamahalagang bagay. Hindi dapat baliwalain ang anumang buhay. Yung daddy mo, Nasa mundo ang daddy ko. Hindi ko pa siya nahahanap. hulila pala siya. Oo. Napakahalaga nga ng buhay. Pero kung mawawala ang mas mahalaga pa sa buhay, ano pa ang saysay ng pamumuhay? Ano ang nawala sa'yo? Tutulungan kitang hanapin. Gumastos ako ng malaki. Hinanap sa buong bansa, pero wala. Ikaw, munting bata, ano bang matutulungan mong hanapin? Balita mula sa aming istasyon. Ngayong araw sa liwasang gitna lawa, may isang kamanghamanghang bata na nag-ahon sa mga residente ng mga bagay na hindi sinasadyang nahulog sa lawa, na ibalik ang lahat. Narito ang mga detalye. Wow! Hala, nahahanap nga. Ang galing, relo ko to. Nahahanap pa pala to. Ang galing! Ang husay. Hala, Ang himala naman ito. ito. Ikaw yung bata sa TV. Ikaw, kaya mo nga talaga akong tulungang hanapin si Ayun? Oh, Starlet. Kung magaling kang maghanap, pwedeng gamitin mo yung mahiwagang gamit mo para tulungan akong maghanap. Ang manugang at apo ko, okay lang ba? Walang problema. Starlet, Anong nangyari, Starlet? naubos ang enerhiya ng makapangyarihang kasangkapan. Lola, Tito, huwag kayong mag-alala. Babalik na ako sa sasakyang pangkalawakan para punan ng enerhiya ng makapangyarihang kasangkapan. Starlet, saan ka pumunta, Starlet? Starlet, Itong bata, saan tumakbo itong bata? Itong bata. Ginang, may masamang nangyari. Malaking problema. Lumabas ka at magbayad ng buhay. 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 ano mga nangyayari? Ginoong Gu, sa wakas dumating na rin po kayo. Ang nasawi na manggagawa ay si Domingo. Nangyari ito noong nasa night shift siya, bigla na lang siyang namatay. Ang tiyak na sanhi ng kamatayan ay kailangan pang hintayin ang resulta ng autopsy, pero itong mga walang hiyang ito ay nakabarikada dito at hindi kami pinapaalis. Kahit ang aking telepono ay kinuha nila. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang Gu-grupo. Ako. Guillermo, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Mabuti naman nagkakarga na ang makapangyarihang kasangkapan. Saan napunta ang lahat?
Magbayad ng buhay. Magbayad siya ng buhay. Magbayad ng buhay. Huwag ninyong apihin ang mga kaibigan ko. Hindi ko sila palalampasin. Hindi ganito ang solusyon. Hindi ganito ang solusyon. Nandito na si Boss Gu. Tiyak na magbibigay siya ng paliwanag sa lahat. Ang kababayan ko sa inyong pabrika, namatay dahil sa sobrang pagod. Ako pa ang nag-ayos ng katawan niya. Mga kapitalista, kumakain kayo ng dugo ng tao? Magbayad ng buhay ang mga kapitalista. Magbayad ng buhay. Huwag kayong mag-alala. Ang bagay na ito. Tiyak na aaksyonan ko ito hanggang sa dulo. Kung kami. Ang responsibilidad ng pabrika. Tiyak na magbabayad ako ng walang kondisyon. Nako, mahal. Iniwan mo kami? Mag-ina? Paano kami mabubuhay? Nagpapakahirap kami. Nagtatrabaho para sa inyo. Ang naging resulta, walang nag-ayos ng katawan. Mukadukema tong galit na ito. Makakapantayan ba ninyo? Hindi. Isa itong buhay ng tao. Gusto mo lang bayaran. Hindi pwede, mga kasama. Magbayad ka ng buhay. Magbayad ng buhay, magbayad ng buhay. Magbayad ng buhay, magbayad ng buhay. Mamatay ka. Huwag ninyong apihin sila. Huwag mong saktan ang uncle. Uncle, okay lang ba kayo? Starlet, bakit ka nandito? Ay Starlet, napakaraming oras ang pagdating mo. Muling iniligtas mo ang anak ko. Lola, ako ang bahala. Walang mang-aapi sa inyo. Batang hamak. Iligpit mo na yung baril mong basura. Huwag mong isipin na dahil nakadamit kang parang alien, matatakot kami sa'yo. Hindi kami mga mahihinang tao. Ayaw kong makipag-away sa inyo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo para gawin ito? Ayaw mo pa rin kami suntukan. Akala mo ba diyan kalaki ang kakayahan mo? Nako. Laser gun. Ang asawa ni Chen, delikado ito. Hindi namin kaya. Kayo na ang bahala. Pinatay ninyo ang asawa ko. Gusto niyo pa bang patayin ang buong pamilya ko? Nilagyan ko ng malakas na asido ang baril na ito. Kayang tunawin ang bangkay. Maiiwan lang ay isang lawa ng tubig para siguradong mawawala ang lahat ng ebidensya. Tito, sino ang uunahin natin? Pag-isipan muna natin. Nanay, natatakot ako. Boss, walang nag-utos sa amin. Nakita lang namin na patay na si Domingo. Kawawa naman ang byuda at ang anak niya. Kaya nga, Tinulungan lang namin sila. sa ngalan ng aming kalagayan, bilang isang byuda at ulila, bigyan niyo na lang kami ng tulong pinansyal. Magkano ba ang gusto ninyo? 2 milyon? 2 milyon. Hindi pa na-autopsy si Domingo. Hindi pa nga alam kung ano ang sanhi ng kamatayan niya. Paano mo nagawang humingi ng ganoong kalaking halaga? Hindi ganon. Buhay din naman ito. Ang buhay ba namin ay hindi na mahalaga? Ay anak, mabuti pa'y sumunod na lang tayo sa tatay mo. Ay wala na tayong pag-asa. Miguel, ganito na lang. Kunin mo sa aking personal na account ang 5 milyon. Bilang tulong pinansyal. Opo. Sandali. Ano? Ano ang gagawin mo? Patay na naman siya. Pwede na siyang maging target sa pagsasanay ko. Hala ka, multo ba to? Anong ginagawa mo? Humiga ka nga! Ay eto, kanunahan na ako nito. Ayoko talagang mamatay. Sige. Acting lang pala kayo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo na magpanggap? Kalokohan. Si Lao Chen hinimatay lang siya. Nagkamali lang kami ng hinala. Oo, nawalan lang ako ng malay. Akala nila patay na ako. Boss Gu, ikaw. Hindi mo na kailangang bayaran ako ng 2 milyon. Kung ayaw mong bayaran ako ng 20,000 na lang. Bibili na lang ako ng mga pampalusog para makabawi. Hanggang ngayon, pera pa rin ang iniisip mo. Akala mo ba tanga kami? Starlet, sabihin mo,
Paano natin parurusahan ang mga sakim na to? Ito ang makinang totoo. Kapag nagsinungaling sila, maglalabas ang makina ng 100,000 volts na voltahe sa utak nila at hindi na nila makokontrol na magpapatotoo. Ay, 100,000 volts, matutusta ang tao niyan. Halika, isuot mo sa kanya. Sila. Binigyan lang kami ni Chen Debin ng 20,000. Ibibigay namin sa inyo ang pera. Wag na kayong magreklamo, okay? Noong buhay pa ang tatay mo, si Chen Debin ang mortal na kaaway ng pamilya Gu. Ngayon, nagbabalak pa siyang gawan ka ng masama. Miguel, dalhin mo sila. Kung ano ang nararapat, yon ang gawin. Sige. Aray, wag. Tumayo ka! walang kwenta. Hoy, nabigo ako. Ikaw naman ang kumilos. Anong baril to? Ang lakas ng tama. Ito ay supercharged laser gun. Gawa ito sa espesyal na metal ng aming planeta. Ibinigay ito sa akin ni Mommy para sa aking proteksyon. Oo nga pala, napakalakas ng tama nito. Ang sakop nito ay mga... Yanji. Hoy. Sa mga taong ikaw ay nasa coma, si Chen Debin, para lang makuha ang quantum panturo ng Gu, ay patuloy na gumamit ng lahat ng paraan para pahinain ang Gu. Kung ang pondo ng Gu ay hindi pa rin dumating, Nanay, huwag kang mag-alala. Ngayong nabingin na ngayong nagising na ako. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang gagong si Chen Debin. O noo nga pala, bukas, may meeting ako kay Mr. Javier ng Kapital ng Mabuti dito sa opisina. kapital ng mabuti. International funds yan, sigurado ka ba? Siyempre, sigurado ako. Si Mr. Javier ng Kapital ng Mabuti, mahilig sa astronomy. Naghanda ako ng isang meteorite para sa kanya. Naniniwala akong magugustuhan niya yon. Tito, pwede ba gusto ko ring makakita ng meteorite? Siyempre, pwede. Nanay, mauna na kayo. Maya-maya, susunduin kami ni Assistant Jiang at ni Starlet. Sige. Starlet, mauna na tayo sa kabilang kalsada para maghintay ng sasakyan. Paalam na po, Lola. Halika na, makinig ka. Tara. Ingat, Boss Gu. Dalubhasa. Ano na naman to? Si Mr. Chen na yan, napakagaling talaga. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, Mr. Chen. May isa pa akong sikretong pamamaraan. Siguradong mapapasuko ko siya. Mabuti. Di gamitin mo na. Nasugatan ako ngayon. Kailangan kong magretiro ng 5 araw, no? Para gumaling muna ang sugat ko. Hindi pwede. 3 araw lang ang pinakamatagal. Sa loob ng 3 araw, kailangan kong makuha ang patent ng quantum navigation. Kung hindi na ako aabot sa investment forum sa baybaying lungsod sa susunod na linggo. Sige, 3 araw. Sige. Guillermo, hindi kita papatawarin. Starlet, yung ginawa mo kanina, paano mo yun nagawa? Gusto kong maging mandirigma ng tagapagtanggol ng kalawakan paglaki ko. Madali lang yan. Madali lang, kotse yan na tumatakbo ng 80 kilometro bawat oras. Anak ka talaga. Sige, alam ko na. Mr. Guillermo, si Mr. Javier ng Kapital ng Mabuti malapit nang dumating. Sige. Tito, ito ba yung meteorite na sinasabi mo? Oh, malaking halaga ang ginastos ko para dito. Eto. Mr. Guillermo, nasa baba na si Mr. Javier. Sige,
Ako na ang sasalubong. Starlet, maglaro ka lang dito. Huwag kang aalis. May problema tong batong to. Starlet. Anong ginagawa mo? Ito ba ang paraan ng Ginoong Gu sa pagtanggap ng bisita? Bata! Mr. Javier, balita ko mahilig ka sa astronomy. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ito. Ito ay berdeng bituin. Ay, Mr. Javier! Talagang eksperto ka nga. Ang paglitaw ng berdeng bituin ay maaaring masubaybayan hanggang 15 milyong taon na ang nakalipas. Ang berdeng bituin ay may maselang mga guhit. Parang ang buong universo ay nag-iwan ng bakas dito. Ang ganda talaga. Pero may problema ang berdeng bituin na ito. Kung malaman ito ni Tito Javier, siguradong magagalit siya. Paano ko sasabihin kay Tito? Sa totoo lang, Mr. Javier, nitong mga nakaraang taon, may karamdaman din ako. Ang kumpanya naman, hirap na. Kailangan ng pamumuhunan para malutas ang mga problema. Alam mo naman ang aming grupo, nakabuo ng kwantong panturo. Malawak ang potensyal sa merkado. At ang inyong kumpanya naman ay may parehong prinsipyo sa negosyo. At kahalintulad na kultura ng kumpanya. Hindi ko alam, Mr. Javier. Maaari mo bang pag-isipang makipagtulungan sa aming kumpanya? Ginoong Gu, nakita ko ang iyong katapatan. Ngayong pag-uwi ko, dala ko ang 20 bilyon para lang suportahan ang mga lokal na negosyo. Yamang pareho ang ating interes. Ako ay... Ginoong Gu, talagang magaling ang paraan mo. Gusto mo pang ang gamitin ang isang sirang bato para lokohin ako. 20 bilyong pamumuhunan. Ikaw, hahaha. Kayo ba? Si Mr. Javier ba? Kumusta? Ako si Chen Devin mula sa Chen Grupo. Ako naman para kay Mr. Javier din. Naghanda ng isang regalo. Ipinaghanda ka ni Guillermo. Isang piraso lamang ito ng artipisyal na salamin. Samantala, itong sa akin ay tunay na bakal na bituin. Mr. Javier, tingnan ninyo ng mabuti. Masusing tingnan. May mga maliliit na bula, di ba? Ay, meron nga. Mr. Javier, ito si Ginoong Xie. Malamang tiyak na narinig ninyo ito. Ang pangulo ng samahan ng Batong Pangkalangitan. Ang mga bagay na kanyang sinuri, ang totoo ay hindi man magiging peke. Ang peke naman ay hindi magiging totoo. Hindi rin ito magiging totoo. Ito ay isang basag na salamin lamang. Gusto pang magpanggap na meteorite, katawa-tawa. Ginoong Xie, ito ay binili ko mula sa iyo. Mr. Guillermo, huwag mong akong pagbintangan ng walang basehan. Kailan at saan ako nagbenta ng meteorite sa iyo? Sige, palagi kayong nagtutulungan para linlangin ako. Guillermo, ngayon ko lang naisip. Huli na. Gusto mong humingi ng puhunan para makabawi. Walang paraan. Mr. Guillermo, ang pagiging tapat ang basihan ng pagiging tao. Ang pagpili ko ng mga kasosyo, ang pinakamahalaga ay ang katapatan. Ginamit mo ang ganitong mga pandaraya upang lokohin ang aking tiwala. Sa palagay ko, hindi ka karapat-dapat na makipagtulungan sa amin. Ang matandang ito ay napakasama, hinamak pa ang tiyo ko. Kailangan kong mag-isip ng paraan para turuan siya ng leksyon. Aha! Mr. Javier, espesyal na inihanda para sa inyo ni Mr. Chen. Bakal na bituin. Maging sa itsura o sa pagkakagawa, ito ay itinuturing na pinakamahusay sa mga koleksyon. Ang halaga nito hindi bababa sa 10 milyon. Mr. Javier, ahahaha. Bakit hindi tayo magtungo sa aking kumpanya para masdan ang hiyas? Mr. Javier. Sabi ninyo, maingat na inihanda ng tiyo ko ay isang basag na salamin. Kung gayon, hindi ba kayo makikipagsapalaran sa akin? Hayo. Saan galing yang batang gago na yan? Huwag kang makagulo.
Matanda, hindi ka ba nangangahas? Ni hindi mo man lang kayang makipagpustahan sa isang bata? Hoy, ikaw! Mukhang wala ka namang talagang kayang gawin. Ikaw, sige. Gusto mong makipagpustahan, di ba? Paano mo gusto ang pustahan? Pipustahan ko na hindi ito salamin, kundi isang napakagandang bantay bato. Ha ha ha! Binata, alam mo ba kung ano ang bantay bato? Iyon ay isang meteorite na nabuo sa kalawakan sa loob ng 100,000,000 taon. Hindi lang dito sa mundo, kundi sa buong kalawakan man, bihira lang yan. Ginoong Shea, kung gusto talagang makipagpustahan ng batang to, bigyan natin siya ng pagkakataon. Pero dahil pustahan ito, kailangang may pusta, di ba? Starlet, huwag kang makipagpustahan sa kanila. Huwag kang mag-alala, Tito. Siguradong mananalo ako. Pero, Guillermo, ano ba? 6 na taon kang nakatulala, ngayon naman nawalan ka na ng tapang. Masahol ka pa sa isang maliit na bata. Kung talagang takot kang makipagpustahan, edi ka umuwi ka na lang at maging isang duwag na pagong. Ikaw! Ikaw ang duwag na pagong. Lahat kayo sa pamilya mo duwag. Hoy, batang gago! Hinahamon mo ako, papatayin kita. Bitawan mo. Bibitawan mo. Hindi mo ako kayang talunin. Munting bata, gusto mo talagang makipagpustahan sa amin? Oo, takot ka ba? Eh di humingi ka ng tawad sa tito ko at bayaran mo siya ng 5,000,000 piso. Ha ha ha! Sige, makikipagpustahan ako sa'yo. Gusto kong makita kung paano mo gagawing bantay bato ang bolang salamin na ito. Ha ha ha, panoorin mo ng mabuti at ikaw rin. Ako ang gumawa ng batong ito. Kahit durugin mo ito hanggang maging alikabok, salamin pa rin yan. Starlet, ito ba talaga ang bantay bato? Oo, ito nga. Nakita ko ito sa super planeta. Syempre, totoo ito. Wow, ang galing. Nang mahawakan ko ang batong ito, ramdam ko ang ginhawa sa buong katawan ko. Malinaw na malinaw ang paningin ko. Laoshe, ito... Anong nangyayari, boss? Hindi mo ba sinabing basag na bubog lang ito? Imposible! Ang batong iyon, peke ang ginawa ko. Paano naging bantay bato? Bahala na. Kahit totoo man ito, sasabihin kong peke. Hindi maganda yan. Manahimik ka. Guillermo, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Gusto mo bang lokohin si Mr. Javier gamit ang isang plastic na kumikinang? Matanda, hanggang ngayon ayaw mo pang umamin. Ikaw ba ang magsasabi kung bantay ba to ito o hindi? Si Ginoong Shea ang magdedesisyon. Ako. Ito. Aray, sumasakit ang tiyan ko. Ayoko na, hindi ko na kaya. Kailangan kong pumunta sa CR. Si Zongmeng. Kung totoo o hindi, alam na alam ni Mr. Javier. Ginoong Chen, sige lang. Anong sige lang? Hindi pa ako aalis. Ginoong Gu, itong bantay bato na ito, maaari bang ibigay mo sa akin? Kung makatutulong lang po kay Tito, gusto ni Starlet na ibigay ang bantay bato kay Tito. Salamat, Starlet. Gusto na gusto ito ni Tito. Haha, ayan. Mr. Javier, itong meteorite ni Guillermo medyo mas mahal ng kaunti. Pero ang bakal na bituin ko, hindi rin peke yon. Tanggapin mo na rin. Ito. Tito Javier, may radiation sa meteorite na binigay ng matandang yon. Kung gusto mong mabuhay, itapon mo na yan agad. Gago ka! Ano na naman ang pinagsasasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Sa loob ng meteoriting ito talagang may radiation. Noong naglalakbay ako sa kalawakan, marami akong nakita. Naglalakbay sa kalawakan pa, hindi mo ba sasabing dayuhan ka? Oo nga. Mr. Javier, pakinggan mo. Hindi ba't isa lang siyang gagong mahilig sa pantasiya? Makakatiwala ka ba sa sinasabi niya? Guillermo, may sasabihin ako sa'yo. Walang negosyo. Nandyan pa rin ang pagkakaibigan. Huwag mong isakripisyo ang lahat dahil lang sa pera. Ang tigas ng ulo ng tito mo. Gusto pang magpakamatay. Tingnan ko kung gaano ka pa katatagal mabubuhay. Starlet. Anak ka ng ina mo, walang amang nagturo sa'yo. Wala kang modo. Mr. Javier, huwag mo siyang pansinin. Sumama ka sa akin. Ay, delikado. 2 segundo na lang ang natitira sa'yo. Mali, 1 segundo na lang. Hoy, Mr. Javier. Mr. Javier. Sige. Guillermo, malaki ang problema mong ginawa. Nangyari kay Mr. Javier ito sa lugar mo. Ikaw,
Ikaw ang mananagot sa lahat. Hindi ko kailangan ng payo mo kung paano ako gagalaw. Ayos ka lang ba? Tulungan mo ako. Starlet, kaya mo bang tulungan si Mr. Javier? Siyempre naman, pero hindi siya naniniwala sa akin, kaya ayaw kong tumulong. Starlet, isa rin itong buhay. Tulungan mo na lang ako. Sige na. Sige, dahil sa iyo na lang, saglit ko lang siya ililigtas. Gigising na si Tito Javier. Sa ilang ilaw na aso lang na yan. Ipinagkakatiwala mong makakapagligtas yan? Hintayin mo. Mr. Javier, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hoy, Mr. Javier, tiyak si Guillermo. Yung batong ibinigay sa'yo ang dahilan kung bakit ka hinimatay, Guillermo. Anong hinihintay mo? Halika rito, humingi ka ng tawad kay Mr. Javier. Starlet, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero curious lang ako. Paano mo nalaman na may radiation ang meteorite na ito? Sabi ko na nga, noong naglalakbay ako sa kalawakan, nakakita ako ng maraming ganitong uri ng meteorite. Palagi silang kasama ng mga space debris. Sumisipsip sila ng mabibigat na metal mula sa mga debris, kaya nagkakaroon sila ng radiation. Unang pagkakataon. Unang pagkakataon ko, makakita ng ganitong kababalaghan. Anong meron dito, Tito Javier? Kapag pumirma ka sa kontrata ng tito ko, maaari kitang dalhin sa isang paglalakbay sa kalawakan gamit ang spacecraft. Totoo ba yan? Isang salita ng isang gentleman, hindi na mababawi. Ayos. Mr. Javier, sa tingin ko ang 200 billion ko ay hindi nalalabas sa grupo. Sige. Assistant Javier, ihanda ang kontrata. Mr. Javier, ang decision mo ay medyo padaskol-daskol. Mr. Chen, ang pera ko kung paano gagastusan, hindi mo dapat ako turuan. Ay, Mr. Javier, ang ibig kong sabihin, hindi ka dapat makinig sa isang salita lang ng batang yan. Maaari niyang ibigay sa iyo ang peking meteorite. Sa pakikipag-ugnayan, maaari rin siyang gumawa ng peke. Tama na. Sa kakayahan ng Mr. Javier na mahubog ang ganitong mahusay na bata, ako ay may tiwala. Sa pakikipagtulungan kay Mr. Javier. Tito Javier, ang tito ko ay mabuting tao. Tamang pagpili ang kumpanya niya. Guillermo, kahit makakuha ka ng pondo, para lang sa akin yan. Kapag namatay ka, lahat ng ito ay magiging akin. Mr. Javier, inaasahan ko ang susunod na matagumpay ang pakikipagtulungan. Tara na. Hindi ka pwede umalis. Anak, ano nang gusto mong gawin? Nananan. Sumunod sa sinabi, gawain ng isang gentleman. Matandang gago, hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? Umalis ka, wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Hindi ka pwede umalis, basag. Wala ng mukha, ay nakakahiya. Mr. Javier, tuloy po. Tuloy. Kakaiba, bakit meron ba to ng lakas ng M52 Galaxy sa katawan ng tito at amoy ng mama? Siguro siya ang tatay ko. Kakaiba, paano nagkaroon si tito ng bato ng lakas na M52? Baka naman ang bato ng lakas na ito ay regalo ni mami kay daddy bilang tanda ng pagmamahalan. Baka si tito ang aking amang tagamundo? Anak, hindi ba sa tingin mo na kamukha ni Starlet ang itsura mo nung bata ka? At ang pangalan niya ay katulad din ng bituing pendant na iniwan ng manugang. Ma, ano ang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na lang. Mula nang umalis si Ayun, malungkot ka na palagi. Sa tingin ko, mabait naman si Starlet. Bakit hindi na lang natin siya tanggapin bilang ampon na anak? Para may magpatuloy sa angkan ng pamilya Gu. Hindi pwede. Kung sakaling bumalik si Ayun kasama ang anak niya at makita niya si Starlet, siguradong masasaktan siya. Ako ay dayuhan. Paano ako magiging anak ni tito? Wala akong pakialam kung hindi mo ituring si Starlet bilang anak. Ako ang kikilala sa kanya bilang aking apo. Kung hindi dahil sa kanya, ang capital ng mabuti ay hindi mag-i-invest sa Gu Group. Si Starlet ang swerte ng pamilya natin. Aampunin ko siya. Sige, Ma. Wala naman akong sinabing paalisin si Starlet.
Ako na ang kikilala sa kanya bilang anak. Okay na ba? Hay naku, Yung 21 bilyon mula sa kapital ng mabuti ay aabutin ng 1 linggong proseso bago makredit. Pero pagkatapos ng 3 araw, kailangan na nating makabuo ng bagong produkto para sa investment fair ng baybaying lungsod. Pero sa ngayon, kulang na kulang ang pondo ng grupo. Wala tayong sobrang pera. Lola, Tito, kulang ba kayo sa pera? Dang, dang, dang. Starlet! Paano mo nagawa yon? May emergency news tayo ngayon. Nakawan sa bangko ng baybaying lungsod. 100 milyong pisong cash ang nawala sa vault. Pakikuha ang anumang impormasyon mula sa publiko. Starlet. Di kaya ito yung 100 milyon mula sa bangko? Di ko pa alam kung paano mag-imprenta ng pera. Pero nailipat ko na ang pera mula sa vault ng bangko. ay nako apo ko, labag sa batas ito. Isoli mo agad ang pera. Sige. Halika rito, tung bata ka. Starlet, alam ko na para sa ikabubuti natin ito. Pero dito sa mundo, ang kumita ng pera sa ganitong paraan ay labag sa batas. Kung gusto mong kumita, gamitin mo ang iyong mga kamay. At utak, naiintindihan mo ba? Tandaan ko po, Tito. Starlet, gusto mo ba si Tito? Oh, mabait si Tito. Kaya hanggat hindi mo pa nakikita ang tatay mo, ako muna ang ituring mong tatay, okay? Pwede ba? Yehey, may tatay na ako. May tatay na ako. Tatay. Sino ang nagbigay sa'yo ng pendant na ito? Ito ba yung pendant? Galing ito sa asawa ko. Hala, May masasamang tao. Lola, tatay. Pumasok na kayo sa lounge. Inaantok na si Starlet. Gusto na niyang matulog. Sige, tara na. Tandaan, isang layunin lang ang meron tayo ngayon. Kunin ang buhay ni Guillermo. Kailangan mo bang buksan ko ang pinto? Bata, sino ka? Ako si Starlet. Si Guillermo ang pangalan ng tatay ko. Hinahanap ninyo ba ang tatay ko? Boss, bakit hindi natin siya gapusin para takutin si Guillermo? Para sumuko siya. Tama! Palitan niya ang buhay nito. Tapos, papatayin natin ito. Walang makakaalam. At mawawalan ng tagapagmana ang mga Guillermo. Kaaway ba ni na Papa kayo? Bayad kami. Trabaho lang. Bata, sa pagpatay, profesional kami. Bata, kasalanan mo ito. Mamaya bibigyan kita ni Tito ng mabilis na kamatayan. Sa daan patungong impyerno. Kasama mo ang tatay mo. Pasensya na, professional din ako. Dabao. Bumaba ka rin at tingnan mo. Kung mabibigo ang mga mamamatay tao, ikaw na ang kumilos. Papa, professional yung mamamatay tao. Wala rin namang magagawa kung sumama ako. Dabao! Mas mabuti ng handa kaysa magsisi. Sakaling mabigo silang lahat, ikaw na ang magpadala sa kanila sa kamatayan. Pero ito kasi... Ano pa ang pero? Bilis. Oh, siya nga pala. Hawakan mo ito. Hawakan mo. Ito. Bilis na, bilis! Guillermo, mamamatay ka ngayong gabi.
Pasensya na, professional din ako. Hahaha, ano ba yan? Bata, akala mo totoong si Esto? Kanina lang natuto ako ng Chino na sining pandigma. Sakto, pwede ko silang pagpraktisan. Wala ako ngayong oras para makipaglaro sa'yo. Halika rito. Simulan na. Bata, gusto mong mamatay? Napakahina ninyo. No! Guillermo, mamatay ka na. Guillermo, mamatay ka. Hinahanap mo ako? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Ibigay mo sa amin ang patent technology, iiwan ko ang buhay mo. Kung hindi, paano? Gusto mo pa ring magpatay? Gusto mo pa ring magpatay? Bernardino, ang mga illegal na bagay, sanay na sanay ka na pala. Ang tatay ko ay Chen Devin. Kahit na ako ay nakapatay ng tao, walang sino man ang makakahuli sa akin. Ganoon ka bang kumpiyansa? Yan ang tinatawag na kapangyarihan. Guillermo, mas maaga mong ibigay sa amin ang teknolohiyang iyan. Kung hindi, papatayin kita. Sige, harapin mo ako. Ha? Kasalanan mo ito. Umikot-ikot, tigil. Yehey! Kayong dalawa. Pinag-initan ninyo ang tatay ko. Ganito ang ginawa ninyo sa akin. Hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Baka naman, nagpadala pa ng mamamatay tao ang tatay mo para sa akin. Ay oo nga, may mga mamamatay tao pa nga. Papunta na sila rito. Hehe, yung 4 na nasa ibaba ang sinasabi mo. Mga tanga, hahaha. Ano to? Nahuli ko na sila. Ikaw, wag. Ang mga usapin ng matatanda, wag mong pakialaman. Diyan ka sa labas, hayaan mo akong makipagsuntukan kay Guillermo. Bagamat bata pa ako, hindi ako tanga. Hindi mo nga ako kayang talunin, makikipagsuntukan ka pa sa tatay ko? Ikaw, Guillermo, wag kang masyadong magyabang. Sa nakalipas na 6 na taon, lumiliit ang yaman ng gugrupo. 6 na taon kang nakahiga sa kama, nakalimutan mo na ba? Sasabihin ko sa iyo, kung patuloy kang lalaban sa aming pamilya, Chen, hindi maganda ang kahihinatnan. Hihintayin kong lumuhod ka at ihandog sa amin ang patent. Ikaw, malamang hindi mo naaabutan ang araw na yon. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Pag-upa ng mamamatay tao, pagkakasala sa pagpatay na hindi natuloy, pangingikil. Bernardino. Ngayon, ang buong internet ay saksi ko. Ikaw, maghintay ka na lang hanggang sa araw na mabulok ka sa bilangguan. Hindi. Tay, tulungan mo ako. Uuwi na ako. Bakit ninyo ako hinuhuli? Guillermo, hindi kita patatawarin. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Pasok. Mga tanga! Tatay, ito ba ang sinasabi mong telepono? Parang kamukha ng komunikador sa planeta natin. Kawawa naman si Starlet. Sa tagal ng panahon, hindi pa pala nakakagamit ng telepono. Starlet. Samahan kita maglaro, anak. Gusto mo? Sige. Tara. Panalo. Yehey, nanalo. Ang galing mo talaga, Starlet. Tatay, Anak, kung ikaw lang sana.
Ang tunay kong tatay dito sa mundo. Sige na, Starlet, mabait ka. Huli na, matulog ka na. Tatay, pwede mo bang ikwento sa akin ang istorya ninyo ni Nanay Ayun? Sige. Nagkakilala kami ni Nanay Ayun noong 8 taon na ang nakalipas. Si Nanay Ayun, para siyang isang diwata na dumating sa buhay ko. Malakas ngunit maamo at agad niyang sinakop ang puso ko. Parang si Mami ang lakas. Ha? Ano ang sinabi mo? Sino ang humawak sa larawan ko sa drawer? Buti na lang, hindi nasunog ang larawan ni Ayun. Guillermo, nakapasa tayo sa bagong teknolohiya para sa review ng Investment Forum. Bukas maaari tayong sumali sa Investment Forum. Mabuti naman. Sekretary Juliana, ihanda mo. Ang Investment Forum. Gustong kong isama ang Starlet. Starlet, ikaw ang nakasagip kay Mr. Javier. Naipasa ko ang investment. Kung hindi, ang Gu-grupo ay mahihirapang sumali sa Technical Investment Forum. Salamat talaga sa iyo. Kapag natapos ang trabaho ng tatay, talagang gagantihan kita. Ang bato ng lakas na iniwan ko sa tabi ni Guillermo ay nakaramdam sa Starlet. Guillermo! Starlet. Hindi ko inakala na mabilis ang pagkikita ninyo. Kapag natapos ko ang trabaho ko, ang tatlo nating magkakasama ay magkakasama sa mundo. Hintayin mo ako. Mr. Chen, sa pamamahala mo, ang Chen Grupo ay naging ang pinakamalaking grupo sa baybaying lungsod. Sa Investment Forum ngayon, sana'y magbigay ka ng konsiderasyon, maglaan ng pondo para sa amin. Sige, huwag kang mag-alala. Tumunod kayo sa akin, garantsadong magiging maayos ang buhay ninyo, ha. Uy, Guillermo, hindi ko inakala na talagang darating ka. Nakarating na nga si G. Chen. Bakit ako hindi makakarating? Guillermo. Huwag mong isiping hindi ko alam. Yung maliit na halaga mula sa kapital ng mabuti, sa ngayon, hindi talaga yan makakarating sa inyo. Ngayon, dala-dala mo yung mukha mo para pumunta dito sa Investment Forum, ano? Gusto mong manghutot ng walang puhunan? Kung may pera man o wala ang aming grupo, wala kayong pakialam doon. Medyo pakialamero naman masyado si G. Chen. Guillermo, si G. Chen ay kapantay ng tatay mo bilang negosyante. Sa loob lamang ng 6 na taon, nalampasan na nito ang Gu-grupo at naging leader sa bagong teknolohiya. Ganyan ka magsalita, napakawalang galang naman.
6 na taon ang ginugol mo, 2,193 na araw para lang talunin ang tatay ko. Kahanga-hanga ba yun? Gago, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Isa ka talagang tanga. Ikaw, ako. Tama si Starlet. 6 na taon akong naging koma. Sakto sa pagkakataong yun. Ang Chen ang sumulong, kaya lang naman kayo nakahigit sa aming gugrupo. Parang kung ikukwento mo, hindi rin naman magandang pakinggan. Di ba? Tama na. Tumabi ka. Huwag kang humarang sa daan. Sandali, Guillermo. Payo ko sa'yo, huwag kang masyadong mayabang. Akala mo ba talaga kaya mo na ako? Guillermo, hindi na ito tulad ng 6 na taon na ang nakalipas. Ang quantum daluyan ay matagal nang hindi na bago o kakaiba. Bakit hindi mo pa rin na-develop, Boss Chen? Ikaw, Boss Gu, nung 6 na taon na ang nakalipas, sinayang mo ang negosyo dahil sa isang babae. Tapos 6 na taon kang parang gulay. Mukhang hindi mo na alam kung sino na ngayon ang hari sa negosyo sa baybaying lungsod. Ha 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 ha! Payo ko sa'yo, Boss Gu, magpakumbaba ka na lang kay Boss Chen. Baka mamaya, bago ka pa makapasok, talunan ka na. Ayokong makipagtalo sa inyo. Kung sino ang mananalo, ipakita natin ang galing natin. Kung gusto ninyong pagtawanan ng tatay ko, sa susunod na buhay na lang. Starlet, alis na tayo. Guillermo, huwag kang mayabang. Ngayong araw na ito, hindi ka na makakaalis ng buhay. Ang bagong teknolohiyang investment forum na ito ay magsisimula na. Mangyaring maupo na ang lahat ng mga negosyante. Mabuhay ang Pangulo ng Baybaying Kalakalan, Ginoong Yuan Weicheng, upang ipahayag ang pagsisimula ng aktibidad. Mabuti. Malugod naming tinatanggap kayo. Ang aming samahan ay laging nagsusumikap na suportahan ang mga lokal na umuusbong na negosyo. Ang mananalong kumpanya sa pagkakataong ito ay tatanggap ng 10 bilyon para sa pondo sa pananaliksik at pag-unlad at makakatanggap ng suporta mula sa samahan upang pumasok sa Dijing at umabot sa tuktok ng Huaguo. Inihahayag ko ang pagsisimula ng Baybaying Lungsod New Technology Investment Forum. Mabuhay ang kinatawan ng Cheng Grupo para sa presentation. Ito ang pinakabagong produkto ng aming pananaliksik at pag-unlad. Ang drone na binuo ng Chen Grupo ay nilagyan ng pinakabagong bersyon ng GPS system at maaari pang kumonekta sa satellite. Talagang karapat-dapat sa Chen Grupo. May kakayahan talaga. Mas magaling ito kaysa sa quantum panturo na yan. Tama. Sa aming planeta, mahigit 100 taon na kaming hindi gumagamit ng ganyang luma at hindi na uso na teknolohiya. Nakakahiya pa ring sumali. Nakakadiri talaga. Anak ng tipaklong, araw-araw ka na lang mayabang. Mamaya kapag tumayo na ang tatay mo, tingnan natin kung makakangiti ka pa. Ang tatay ko, number 1, hindi siya mapapahiya. Di hintay mo. Ay nako. Naalala ko, 6 na taon na ang nakalipas, ang gugrupo ay nakakuha na ng patent para sa quantum panturo. Sa loob ng 6 na taon, sa buong Huaguo, wala pang sino man ang nakakapag-ambag pa sa teknolohiyang ito. Sunod, inaanyayahan namin si J. Guillermo na ipakita sa amin ang teknolohiyang ito para mabighani tayong lahat. Ano sa tingin ninyo? Sige. Kaya mo yan, Dad? Guillermo, dumating na ang oras ng kahihiyan mo. Simulan na. Mga kasamahan, ang Quantum Panturo ay isa sa mga pangunahing proyektong pananaliksik ng aming gugrupo. Iba ito sa tradisyonal na GPS. Ang Quantum Panturo ay gumagamit ng mga natatanging katangian ng quantum state upang gawing mas ligtas ang proseso ng paghahatid ng signal. Mas ligtas ito at mahirap gambalain o dayain. Kapag na-develop na,
Magagamit ito ng malawakan. Sa hinaharap, Malaki ang potensyal na merkado nito. ang aming gugrupo ay nakalusot na sa hadlang sa teknolohiya. At binuksan ang bagong kabanata para sa kwantong panturo. Ngayon, ipapaliwanag ko ito ng sunod-sunod. Ano nangyayari? Gandhi Guillermo, nahak ang aming sistema ng pananaliksik. Ano? Nagsisimula na ang palabas. Kontakin agad ang technical department. Ang aming research and development output hindi dapat magkaroon. Kahit katiting na problema. Ay, Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi na ito gumagana, nagde-demo pa naman. Ginoong Gu, no? Hindi naman po kayo maghahanda lang ng isang PPT para lokohin kami lahat, di ba? Walang ipinakitang resulta. Sino ang nakakaalam kung ano ang sinasabi mo, kung totoo o hindi? Sa mismong panahong ito, biglang may nangyaring problema. Baka nga ay planado ni Ginoong Gu. Pasensya na po sa inyong lahat. May biglang nangyaring problema. Bigyan ninyo ako ng ilang minuto. Ang aming research and development team, walang tigil. Nagsusumikap sa pagre-research. Kaya lang nakamit ang mga unang resulta kapag naayos ko na. Ang problema sa pag-hack. Saka ko ipapakilala ng dahan-dahan sa inyong lahat. Sa tingin ko, hindi aksidente, kundi sinadya ni Ginoong Gu. Ginoong Chen, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi naman ako. Maghuhukay ng butas para mahulog ako mismo. Diba? Maghukay ng butas. Sa tingin ko, ikaw ang nagliligtas ng sarili mo. Redison, mga kasama, sa pagkakaalam ko, ang Gu grupo hindi talaga nakapag-research at develop ng anumang quantum panturo, lalo na walang mga unang resulta. Ang lahat ng ito ay panloloko lang ni Guillermo para linlangin tayong lahat. Para linlangin ang mga minamahal na hurado. Ang layunin ay para lang makuha ang pondo na bilyon-bilyon. Nagsasalita ka ng wala sa lugar. Bakit nasaktan ba kita sa sinabi ko? Kaya ka nagalit? Halika, suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Tumigil kayong lahat. Kung gusto nyong mag-away, sa labas gawin nyo. Hindi lugar para sa kalokohan ang lugar na ito. President Yuan, peke ang ginawa niya para lang makakuha ng pondo. Nasayang pa ang oras nating lahat. Ayon sa patakaran ng samahan, dapat bang kanselahin ang kanyang karapatang sumali? Tama! Kung palalampasin ng samahan ang pandaraya, hindi yan patas sa amin. Tama ba ako? Oo nga, tama. Iminumungkahi kong kanselahin ang paglahok ng Gu grupo. Sumasang-ayon ako, kanselahin na! Tumahimik kayong lahat. Ang lalaking yon ang may kagagawan nito. Paano ko matutulungan si Papa? Ginoong Gu, 5 ng minuto ang nakalipas. Kung hindi kayo makakapagpatuloy ng pagsasalita, wala akong magagawa kundi kanselahin ang paglahok ng Gu grupo. President Yuan, bigyan niyo po ako ng 1 minuto. Ang kinuha ko ay isang world-class na hacker. Para masira ang virus nila, aabutin yan ng 10 araw o higit pa. Guillermo, kahit may patent ka, wala ka pa ring magagawa sa akin. Kapag nakansela na ang paglahok mo at bawi ng kapital ng mabuti ang pondo, ang patent, ako ang magmamayari niyan. Ano kung gagawin ko? Susuko na ba talaga ako? Bumaba ka na. Inihahayag ko. Nakanselado ang paglahok ng Gu grupo. May paraan ako para ayusin ang video. Starlet. Tatay, kaya kong ayusin ang problema mo. Guillermo, pinapaharap mo na naman ang batang ito. Sinasadya mong patagalin ang oras, di ba? Sayang. Kahit gaano pa katagal, wala ring mangyayari. Ngayon, tapos ka na. Ginoong Gu, ilabas mo na ang bata. Nakakainis na ang sitwasyon. Presidente Yuan, bigyan mo pa ako ng 10 minuto. Tatay, 1 minuto lang ang kailangan ko. Kaya ba yan? Ginoong Gu, dumating na ang aming mga teknisyan.
Sige, kayo na ang bahala ngayon. Ang quantum panturo. Kapag matagumpay na na-develop, magdudulot ito ng malaking benepisyo sa baybaying lungsod at sa lahat ng industriya sa buong siya. Bigyan natin si Ginoong Gu ng dagdag na 10 minuto. Salamat, Presidente Yuan. Starlet, salamat sa pagpapahaba ng oras para sa akin. Tatay, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang matutulungan kita. Naniniwala sa'yo ang tatay mo, Starlet. Pero itong mga technician na ito, Sila ang pinakamahuhusay sa industriya. Hayaan muna natin silang subukan. Okay? Ginoong Gu, tapos na ang 10 minuto. Naayos na ba ang problema? Presidente Yuan. Ang oras ay pera. Kung magpapatuloy tayo sa pag-aaksaya nito, hindi na patas sa iba. Wala kaming oras para maghintay pa sa kanya. Guillermo, umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat dito. Umalis na kayo! Kumusta na ang lahat? Paumanhin, Ginoong Gu. Hindi namin kaya. Hindi namin mabutas ang depensa na inilagay nila. Mga walang kwenta. Lumabas na kayo. Paumanhin sa pag-aaksaya ng oras ng lahat. Ako, bilang kinatawan ng Gu Grupo, ay magbibitiw na. Sandali lang. Ang simpleng problemang ito, kaya itong lutasin ni Starlet. Naayos na ni Papa. Starlet, talagang swerte ko ang Starlet. Ginoong Guillermo, unit na ang computer. Magpatuloy ka na. Sige, Starlet, maghintay dito ng maayos, Papa. Kahit ang pinakamahusay na hacker, hindi makakapantay sa batang ito. Talaga bang hindi siya taga-mundo? Ginoong Chen, ang bata ay talagang kakaiba. Nagasgas ang braso. Ang dumadaloy ay asul na dugo. Pinaghihinalaan ko hindi talaga siya taga-mundo. Kung si Guillermo talagang gumagamit ng teknolohiya ng alien, talagang hindi ako makakapantay sa kanya. Hindi na dapat mabuhay ang batang ito. Nakita mo na, matanda. Talunan ka na ulit sa papa ko. Matanda na talaga ang lolo. Hindi na makakalaban sa papa mo. Starlet, tinatanggap ko ang pagkatalo, lolo. Talaga. Starlet, maghahatid ako ng tubig para sa iyo, lolo. Patawarin mo ako, lolo, okay? Mabuti naman at naintindihan mo. Batang ito, nahawa sa lasyon na ginawa ko. Maging alien ka, mamamatay ka. Makikipagkamay ako? Sige, salamat. Starlet. Papa. Starlet. Starlet. Ginoong Guillermo, ang sinabi ko tungkol sa pakikipagtulungan kasama ako. Starlet. Hindi ko inaasahang ang lason sa mundo ay kayang saktan si Starlet na batang malikot. Buti na lang kinuha ko noon ang bato ng lakas para protektahan siya. Siguro wala namang mangyayaring masama. Kakaiba, bakit hindi ko marinig ang batang ito tibok ng puso? Ito. Starlet, si Starlet ay... Naghahanda para sa electric shock. Ano ang nangyayari, Doktor? Nakikiusap ako. Iligtas mo ang aming Starlet.
Lola, ang batang ito ay wala ng tibok ng puso. Wala na rin akong magagawa. Paano posible yon? Nanay. Starlet. 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 Basta mabuhay ka lang. Gagawin ko ang lahat, Starlet. Ang ilaw ng matandang ginang. Ito. Lumabas ka muna, kalimutan mo ang nakita mo. Kapag nagsalita ka, alam mo ang kahihinatnan. Opo. Umalis ka na. Inay. Lola. Tatay. Gising na si Starlet. Halika. Tingnan mo. Natakot ako ng husto. Anak si Starlet at ikaw magkaugnay ang puso ng ama at anak. Ang bato ng lakas na ito ang nagligtas sa akin. Baka naman si tatay ang tunay kong ama. Ano ang sinabi mo? Hindi pa pala patay ang batang yun. Opo, boss, yan nakita ko mismo. Umalis ka. Kahit ganitong malakas na lason, hindi siya mapatay. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang magpanik. Dalubhasa, nakalabas ka na rin. Ang batang yon hindi pangkaraniwan ang lakas niya. Kahit lason, hindi siya mapatay. Oo nga, may sabi ka pang huling baraha, gamitin mo na. Gusto ko na. Mamatay na sila agad. Sige. Kung sabihin kong mamamatay siya sa hating gabi, hindi siya aabot sa madaling araw. Sa dugo ay ialay sirain ang kanyang buhay. Pumunta ka. Yanji. Kakagaling lang ng bata. Kailangan ng katawan niyang magpahinga. Huwag mo siyang palaging maglaro ng video games. Alam ko na. Anak. Yanji. Anak. Anak. Yanji. Yanji, anak, anong nangyari sa'yo? May mali. Anak. Yanzi. Gising. Yanzi. Yanzi. May nararamdaman ka pa bang masama? Ayos na ako. Anak. Niligtas ka ulit ni Starlet. Starlet. Salamat sa pagligtas mo ulit sa akin. Ang sarap ng pakiramdam na may ama. Starlet. Sino ang gumawa nito sa akin?
Dalubhasa Pita, ganito na lang ba ang pagkamatay mo? Starlet. Doctor. Starlet. Doctor, bilisan mo. Doctor. Starlet. Starlet. Himala. Talagang himala ito. Natutulog lang ang batang ito. Wala nang ibang problema. Mabuti naman. Mabuti naman. Salamat. Starlet. Natakot na talaga ang lola. Natutulog. Nanay, nagdesisyon na ako. Sa hinaharap, si Starlet na ang magiging tagapagmana ng ating gugrupo. Sige, sige, sige. Wala akong tutol, anak. Huwag kang titingin, ha? May sorpresa para sa'yo si Papa. Sige, buksan mo na ang mga mata mo. Papa, pwedeng laruin ko ba lahat ng laro sa computer na ito? Siyempre naman. Pwedeng pwede. Espesyal na inihanda ni Papa para sa'yo. Ang gaming room na ito. Pero ngayon, 1 oras lang kada araw ang pwedeng maglaro ng walang patumangga. Paano naman ang ibang oras? Samahan ka ni Papa para makita ang mundo. At samahan ka sa pag-aaral. Ang meron ng ibang bata. Siyempre, dapat meron din ang ating Starlet. Papa? Yun. Mayroon na akong bagong inaalala. Mabubuhay ako ng maayos at sasamahan si Starlet habang lumalaki. Ito ang inang uod ng konektang puso. Ang taong kakain nito ay maapektuhan ng inang uod. Kapag nagdusa kahit kaunti ang katawan, ang anak na uod ay magdaranas ng 10 beses na sakit. Guillermo, gusto ko na magdusa ka ng 10 beses na sakit. Ayon sa plano. Ipatupad. Starlet, magpa-picture tayo ng pamilya. Sige, Lola, umupo ka. Halika. Halika, sumunod sa utos ko. 3, 2, 1, sabihin ng cheese. Ginang. Ginang, natagpuan namin ang binatilyo. Talaga? Nandito na ang binata. Kayo. Siya. Apo ko talaga siya. Oo. Anak ko siya. Anak ko siya. O si mabutik, basta nakauwi na siya. Basta nakauwi na siya. Yung marka niya, pareho talaga ng marka niya sa akin. Ikaw talaga ang tatay ko. Oo. Tama. Ako si anak. Pasensya na. Nawala kita, anak. Pasensya na. Huwag kang umiyak, tatay. Masasaktan si Cecilia. Uwi na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Siguro kailangan ko nang umalis. Si Cecilia ay aking inampon mula sa ampunan. Pagkatapos, naghiwalay kami, kaya habang nagtatrabaho, ako rin ang nag-alaga sa kanya. Mahirap ang buhay noon.
Sumama sa akin si Cecilia at marami rin siyang tiniis. Apo kong minamahal, sa mahabang panahon na ikaw ay nawawala, marami kang pinagdaanan. Lao Chen, masarap ba? Dalhin mo na si Susu? Mayroon pa dyan, para sukatin ang sukat ng damit. Papuntahin ang designer para magpasadya ng mga damit. O tama. Pati ang kay Cecilia natin, huwag mag-alala sa pera. Gawin ng maraming set. Salamat, Ginang. Mommy, bumalik na ang tunay na anak ng tiyuhin. Mukhang naging labis na si Starlet. Gusto nang umalis ni Starlet. Mommy, bumalik na ang tunay na anak ni Daddy. Parang naging labis na si Starlet. Gusto nang umuwi ni Starlet. Tunay na anak Guillermo, papaw. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikilala si Starlet. Hinayaan mong magdusa ang anak ko? Mukhang oras na para puntahan ko ang mundo. Wow, ang ganda talaga ng kwartong ito. Ang ganda-ganda. Gusto na gusto ko ito. Ito ang kwarto ko. Sabi ni Mama, ako ang tunay na bunso ng pamilya Gu. Ikaw, peke ka lang. Ayaw kitang makipag-agawan. Ayaw ko ring makipag-usap sa'yo. Lumabas ka. Ikaw ang dapat lumabas. Ito ang bahay namin. Kahit anong gusto ko, akin yon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sasabihin ko kay Papa, sinaktan mo ako. Cecilia! Tama na. Mama, sinaktan niya ako. Starlet, ano nang nangyari? Oo nga, Starlet. Bakit kayo nag-away ng kapatid mo? Gusto niyang kunin yung game room na binigay sa akin ni Papa at sinira pa niya ang gamit ko. Cecilia. Gusto ko lang makipaglaro kay Kuya. Ayaw pumayag ni Kuya, kaya binato niya ako ng baso at laruan at tinulak niya ako. Nagsisinungaling ka. Mabait si Cecilia. Hindi siya nagsisinungaling mula noon. Hindi pa kasi siya nakakita ng computer, kaya gusto lang niyang makipaglaro sa kapatid niya. Lola, Boss Gu. Kung hindi welcome si Cecilia sa pamilya Gu, alis na lang kami. Maghihirap man kami, mas mabuti yon kaysa maapi dito. Huwag naman. Starlet, humingi ka ng tawad kay Cecilia. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako ang magsusorry? Starlet. Bago lang kasi dito si Cecilia at bunso pa siya. Pakisuyo, pagbigyan mo na siya. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad? Hay naku. Siya ang talaga ang may kasalanan. Bakit ako ang pinapag-sorry? Papa, sinabi mo na protektahan mo si Starlet. Bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan ngayon? Starlet, salamat. Sinagip mo ang Papa. Ang Papa ay magtitiwala sa iyo ng walang kondisyon. Protektahan ka. Mama, gusto ko na umuwi. Pero hindi ko kayang iwan ang Papa at Lola. Napakabuti nila sa amin. Hindi ba ako dapat nagalit? Ma! 2 araw na hindi umuwi si Starlet. Medyo kinakabahan ako para sa kanya. Pinahanap ko si Lao Chen. Kasalanan din namin ito. Bago natin malaman ang totoo, pinag-sorry agad si Starlet. Napakalakas ng pride niya. Tiyak na hindi niya matanggap. Ma, kasalanan ko. Ako mismo ang hahanap sa kanya. Papa, gusto ni Cecilia maglaro ng computer games. Samahan mo ako. Cecilia. Papa, hindi pa naglaro ng computer games ang Cecilia kailanman. Sige. Samahan ka ng Papa.
Hoy! Humanap ng pagkakataon. Pakainin si Guillermo. Natutunaw ang uod na ito kapag nabasa. Basta painumin mo lang si Guillermo. Tay, suntok na. Itong isuntok mo. Kaya mo. Yan. Yehey! Kaya mo yan? Yehey. Ang galing ni Daddy. Ginoong Guillermo, ito ang sariwang kinatas kong orange juice para sa inyo. Subukan niyo po. Cecilia, gatas. Ayokong uminom ng gatas. Orange juice ang gusto kong inumin. Aray! Gusto uminom ni Cecilia. Hayaan mo na siyang uminom. Nasa paglaki pa si Cecilia. Kailangan niyang uminom ng gatas araw-araw para sa sustansya. Masyadong mataas ang asukal sa orange juice na ito. Hindi ito angkop para sa kanya. Ginoong Guillermo. Ito po ang mga dalandan na ipinabili ng lola para sa inyo. Subukan niyo na po. Sige. Wag. Halika, tuloy tayo. Tay, bilisan mo na. Gusto pa ni Cecilia maglaro. Kung si Starlet, matututo siyang maging masunurin. Mararamdaman niyang hindi ako maganda ang pakiramdam. Sige, Cecilia, tuloy tayo. May panganib si Papa? Mama. Starlet. Mama, nakuha mo ba ang mensahe ko? Napi ang aking baby. Siyempre, andito ang mama mo para protektahan ka. Mama. Nabasag ni Starlet ang larawan ng hindi sinasadya. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakikita si Papa. Pero may nakilala akong napakabait na tiyuhin na naging tatay ko. At may lola rin. Mabait sila kay Starlet. Napakabait na tiyuhin. Si Guillermo ang tinutukoy ni Starlet. Pero bumalik na ang anak ng tiyuhin. Kaya gusto nang umalis ni Starlet. Anak kong tanga. Si Guillermo ang tatay mo, ang tunay na tatay. Ha? Ang Tito Guillermo ay ang tatay ko ba? Siyempre. Nanay, nasense ko kanina may peligro ang tatay. Huwag kang mangapi sa anak ko at asawa ko. Nagpapahamak. Guillermo, anong nangyari sa iyo? Guillermo, ano ba ito? Beatriz, bilis. Bakit nagdugo? Dalhin mo agad si Guillermo sa kama. Tatay, bilis. Beatriz, bakit siya nahilo? Hindi ko rin alam. Nagdugo ang tatay pagkatapos uminom ng orange juice. Beatriz, sabihin mo ang totoo. Anong meron sa orange juice na ito? Lola, sasabihin ko ang totoo. Ang orange ay binigay sa akin ni Starlet. Sabi niya, mahilig uminom ng orange juice. Si Guillermo, pinilit niya ako na i-press ito para ipainom sa kanya. Nagsisinungaling ka. Hindi pa bumalik si Starlet sa loob ng 2 araw. Totoo ang sinasabi ko. Kaninang umaga habang naglalakad-lakad ako. Nagkita kami ni Starlet sa harap ng villa. Ang orange binigay niya sa akin. Siya ang gustong pahamak si Guillermo. Starlet. Basta hindi ka narito. Marami akong pagkakataon para gumawa ng masama sa Guillermo. Ikaw? Sino ka? Sino ka ba? Bakit mo ako hinampas? Kanina, sinong sinabi mong may balak kay Guillermo? Isang hamak na hayop lang siya. Ikaw? Sinaktan mo ang nanay ko, masama kang tao. At ikaw din. Nabi mo rin si Starlet, di ba?
Babaeng masama, bitawan mo ako! Sandali. Sino ka nga ba talaga? Bakit mo hinampas ang apo ko? Lola, masama siya. Paalisin mo siya agad, patayin siya. Sa murang edad, ganyan nakasama ang puso mo. Kaya pala may lakas ng loob kang apihin si Starlet. Sobra kayong pinalaki. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Kahit sino ka man, hindi ka pinapayagang magkagulo dito. Lumabas ka na. Starlet, halika rito sa lola. Lola, siya ang mami ko. Ang babaeng hinahanap mo para maging manugang. Ikaw ang nanay ni Guillermo? Ang biyanan ko. Ikaw ba ay... Ikaw si Ayun? Anong gagawin? Nako, malalaman na ang tunay na pagkatao ni Cecilia. Lola, ito nga ba talaga si Ayun na hinahanap ni Papa? Ang nanay ko pala. Kung ganon, si Starlet pala ang tunay kong apo. Tayo na. Ano itong bagay na to? Huwag kang matakot. Yung larawang nasunog ng kalahati, ibinigay ni Mama kay Starlet para magamit niya sa paghahanap kay Papa. Pero aksidenteng nasunog ito ni Starlet, kaya hindi niya matagpuan si Papa. Anak ko. Natagpuan mo na. Matagal mo nang natagpuan si Lola at si Papa. Guillermo, gising ka na. Si Ayun na inaasam-asam mo sa loob ng 6 na taon. Pumalik na. Mama, naubusan na ng enerhiya ang makapangyarihang kasangkapan ni Starlet. Sagipin mo si Papa. Guillermo. Tunay mong anak. Matagal lang nasa tabi mo, hindi mo man lang nakilala. Kapag nagising ka na, pag-uusapan natin to ng mabuti. Kinuhitan kita nito ni Mama. Kamukha ba? Tingnan mo. Isulat mo ito. Hindi. Tingnan mo. Sige, ganito talaga. Tingnan mo, ha? Mommy, gising na si Papa. Ayun. Ikaw na nga ba talaga, Ayun? Ayun. Ho? Dahan-dahan ka. Ayun. Bilis-bilis, humiga ka. Nananaginip ba ako? Nananaginip ba ako? Ayun. Miss na kita. Ang tagal kitang hinanap. Ikaw at si Starlet. Lagi kayong nasa panaginip ko. Tama na. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, pagtatawanan ka ni Starlet. Guillermo? Ako ito. Nandito na ako. Hoy. Hindi pa kita napapatawad. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Makikinig ako. Nakakakahiya si Papa. Dinala ko na nga ang anak natin sa piling mo. Bakit hindi mo siya inalagaan ng maayos at hinayaan mo pang magdusa? Yung pagkahulog ni Cecilia, hindi kasalanan ni Starlet. Huwag kang... Bobo ka ba? Si Starlet ang anak mo. Ha? Sabi mo si Starlet ang anak natin. Ano pa ba?
Yung birthmark ni Cecilia? Ako si Chuching yun. Paano ako makakapagpalaki ng batang ganun kaloko at mapanakal? Tama ka. Yung birthmark ni Cecilia. Hoy, Isang tattoo lang nauto ka na? Guillermo, natulog ka ba ng 6 na taon? Kaya nagiging tanga ka? ha? Sinasabi mo, yung birthmark ni Cecilia. Tattoo pala yun? Oo, yung paghahanap ng magulang ni Beatrice kasama si Cecilia May nagplano talaga para lokohin ako. Papa, Ha? sa wakas bumalik na ang talino mo. Tutulungan kitang maghiganti. Anak. Tara na. Dahan-dahan lang. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyong saktan ng anak ko at ang apo ko? Lola, kayong nagpakalat ng poster para maghanap ng magulang. Totoo namang may birthmark si Cecilia. Hindi kami nagsisinungaling. Lola, ayaw mo na ba kay Cecilia? Huwag mong hawakan ng lola ko. Cecilia, Paano ka nakaligtas? Paano ka nakaligtas? Ikaw talaga ang nagpahamak sa akin. Sir, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi na ako muling gagawa nito. Sabihin, sino ang nag-utos sa'yo? Maari kong sabihin ang totoo. Pero dapat mong tanggapin ang isang kondisyon ko. Wala kang karapatan para magkondisyon. Huwag mong hawakan ng mama ko. Cecilia, hindi ako ang mama mo. Siya ang tunay mong papa. Manatili ka sa pamilya Gu at lumaki ng maayos. Hindi siya anak ng papa ko. Ako ang tunay. Sir, si Cecilia talaga ang anak mo. Tingnan mo, may birthmark siya. Anak. Ang birthmark niya ay hindi mukhang peke, mama. hindi iyon birthmark. Iyon ay tattoo. Lola, tingnan mo, ito ang tunay na birthmark. Starlet, ikaw, may birthmark ka rin. Hindi yon. Cecilia, ito rin ay birthmark. Sir, magtiwala ka sa akin. Si Cecilia talaga ang anak mo. Kahit ang mabangis na hayop ay hindi kakain ng sariling anak. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Matigas ang ulo. Cecilia, masakit, Cecilia. Ikaw, Paano mo ginawa yon? Hindi pwede. kahit ano ang mangyari. Dapat manatili si Cecilia sa pamilya ni Guillermo para magkaroon ng magandang buhay. Hindi na siya dapat dalhin pabalik sa squatters area. Ginoong Guillermo, siya ay halimaw. Nagpapalito siya ng mga bagay. Sinadyang tanggalin ang birthmark ni Cecilia. Ginoong Guillermo, magtiwala ka sa akin. Si Cecilia talaga ang anak mo. Hindi pa rin ba kayo tumitigil? Si Cecilia talaga ang anak ni Ginoong Guillermo. Ikaw at ang anak mo ay mga halimaw. Napakalakas ng loob mo. Hinamak mo ang asawa ko at anak. Ginoong Guillermo, magtiwala ka sa akin. Si Cecilia talaga ang anak mo. Papa, ayaw mo na ba sa Cecilia? Hindi mo pa rin amin. Nagawa ko na kay Cecilia. Ang DNA test. Naniniwala ako sa iyo noon. Kaya hindi ko tiningnan ang resulta. Pero ngayon, nakita ko na. Hindi mo pa rin amin? Ginoong Guillermo, nagkamali ako. Pero si Cecilia ay walang kasalanan. Talagang gusto niya kayo. Pwede ba siyang manatili sa pamilya ni Guillermo? Kahit bilang utusan lang. Maingay. Ano ang nangyari sa iyo, Mama? Tao. Saan sila galing? Saan sila dadalhin? Hindi pwede. Mama? Hindi pwede. Mama!
Starlet, nasisiyahan ba? Oo, sila ay nagdurusa dahil sa sarili nilang kasalanan. Ayun, mabuti na nandito ka na. Ha 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 ha. Matagumpay na, Guillermo, nahawa ka ng konektang puso ko. Ang sakit na nararanasan ko ngayon, dapat mong tiisin ng 10 beses. Pinag-agawan mo ako sa investment. Pinag-agawan mo ako sa patent, pinasok mo ang anak ko sa kulungan. Gusto ko lang natiisin mo ang 10 beses na sakit. Para mabuhay ka sa walang katapusang pagdurusa. Yun. Guillermo. Ma, hindi ba't kakagamit mo lang ng alien technology para pagalingin si Papa? Bakit siya nagaganito ulit? Hindi ito ordinaryong komplikasyon. Kailangan nating malaman ang tunay na dahilan ng kanyang sakit. Hahanap ako ng doktor. Mawalang saysay yon. Ang teknolohiyang pangkalusugan ng mga alien ay mas advanced ng 100 taon kaysa sa atin. Kailangan talaga ng tamang gamot para dito. Alam ko na. Ma, may mortal na kaaway si Papa noon, si Chendebin. Nung nagkalimosyon si Starlet dahil yon sa lason na ibinigay niya. Tiyak na siya ang may gawa nito kay Papa. Chendebin. Ma. Isasama kita para hanapin siya. Diyos ko, pakiusap, ingatan mo ang pamilya ng anak ko. Matagal bago sila nagkaisa muli, huwag naman sanang may mangyaring masama pa. Guillermo. Nararamdaman mo ba ang sakit? And yan, mas masakit pa ang darating. Sino ka? Ang takang pagpapsikit-pikit. Isa ka rin ba sa mga alien? Ano kung ako? Mama, ang galing. Siya ang laging tumutok sa Papa. Naglagay pa ng lason sa Starlet. Mama, ipaglalaban ko ang Starlet at Papa. Tumigil ka, mag-usap tayo. Tanong ko, sagot mo. Sige. Anong lason ang ibinigay mo sa Guillermo? Hindi lason. Isa sa mga kulam. Kulam, paano ito malulutas? Ang mga alien malakas ang katawan. Pero simple ang utak mo kapag napigil ko siya. Magkakaroon ako ng pagkakataong lumaban. Sabihin mo agad. May paraan para malutas ito. Ilapag mo ang kutsilyo. Ako ang hahanap. Kapag nagtangka kang magloko, papatayin ko ang aso mo. Sige. Ilapag mo ang kutsilyo. Ako ang hahanap. Starlet. Ang tusong tao, hindi ko siya palalampasin. Gusto mong mamatay? Kayong dalawa ang dapat mamatay. Ang naisip ko, pagkatapos kong patayin si Guillermo, pupunta ako sa bahay niya para kunin ng bangkay, saka kita papatayin, batang hamak ka. Pero hindi ko inasahan, kayo ay kusa kayong pumunta rito. Hindi ko kasalanan ito. Ginoong Chen, huy. Itong maliit na bata ay talagang alien. Uy, totoo talaga. He.
Kung dadalhin natin siya sa laboratorio at i-autopsy para pag-aralan, iyon ay magiging bagong tuklas ng siya at ng buong mundo. Ako rin ay magiging bantog sa buong siya. Hahaha. Ikaw? Gusto mo ng katanyagan at kayamanan. Gusto ko silang mamatay. Sa inyong nga ito lang. Ang nanay ko ay ang diyosa ng digmaan ng planet. Kayo mga hamak na tauhan. Mas mabuting sumuko na kayo. Hindi ako naniniwala na ang dami namin ay hindi pa rin kayang talunin ang isang babae at isang bata pa. Batang hamak, ngayon ako ang magpaparusa sa inyo para kay Ginong Chen. Sige na. Sugod. Urong. Urong. Aray! Ito. May alien talaga. Takbo na. Gusto mo pang tumakbo? Ano ang gusto mong gawin? Huling tanong ko na ito sa'yo. Paano malulunasan ang kulam kay Guillermo? Tama. Nasa kamay ko pa rin ang buhay ni Guillermo. Kahit mamatay ako, isasama ko si Guillermo sa hukay. Masamang tao. Mamahayaan mo akong gawin ito. Aking kulam. Alien. Chen Devin, nabigo ang iyong wishful abacus. Nagising na ang anak ko. Ang galing mo, Starlet. Ayun. Akala ko mawawala na naman kita. Sige na. Hindi na ako aalis. Talaga? Noong 6 na taon na ang nakalipas, saan ba talaga kayo pumunta ni Starlet? At saka, yung sinasabi ninyong planeta M52, saan naman yun? Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo ng dahan-dahan. Kahit sino ka pa man, saan ka man pumunta, susunod ako. Hindi mo na ako mapapaiwan. Pati si Starlet. Gusto ni Starlet na magkasama tayong pamilya magpakailanman. Starlet, malaki ka na ngayon. Sa'yo na ang responsibilidad na protektahan ang kalawakan. Ang galing. Si Mommy naman magre-retiro na at magha-honeymoon na kami ni Daddy. Wow! Tingnan mo. Medyo malungkot din mag-isa si Starlet. Paano kung bigyan natin siya ng kapatid? Ano sa tingin mo? Lola, nakakahiya naman kayo, Mommy at Daddy. Starlet, ikwento mo kay Lola kung paano mo tinalo yung masasamang tao. Ganito lang, isang igalaw ng kamay, whoosh! Lahat ng masasamang yun, hinigop ng black hole sa kalawakan para hindi na sila makalabas. Sige.